Hindi makapaniwala itong si Andre na dahan-dahang nahulog ang kanyang loob sa isang simpleng dalagang si Caroline. Nakita niya kasi ang katangian ng dalaga na hindi niya nakita sa ibang babae. Si Andre ay apo ng isang mayaman at negosyanteng si Doña Amanda. Bata pa lamang ito noon nung halos magkasunod na pumanaw ang kanyang ama at ina. Kaya naman kinalakihan nito ang nasa poder ng kanyang lola Amanda. Lahat ng gusto ng binata ay binibigay ng matanda sa pag-aaral at sa mga luho nito. Ngunit napansin ng matanda na hindi mahilig ang apo sa mga babae at lagi nakatuon na lamang ang sarili sa kanilang negosyo. Kaya naman gumawa ng paraan itong si Doña Amanda para makapagtagpo ng babaeng totoong magmamahal sa kanya at hindi lamang pera ang habol nito sa kanyang apo. Isang umaga noon, nagtungo itong si Amanda sa labas ng kanyang kumpanya. Suot nito ang isang gusgusing damit na halos wala nang nakilala sa kanya. Plano niyang umarte na para bang nahihilo at kung sino man ang babaeng tutulong sa kanya, yun ang irereto nito sa kanyang apo. Habang nasa harapan nito ng kumpanya, labas-pasok ang mga empleyado. Nang subukan niya itong matumba at humingi ng tulong, wala ni isang lumapit sa kanya dahil nandidiri sila sa suot ng matanda. Tulong! Tulungan niyo ako! Maawa kayo sa akin! Tila nakatingin lamang ang mga lalaki at babae sa kanya. Natatakot silang marumihan ang formal nilang mga kasuotan. Hanggang dumating ang isang dalaga mula sa pagbigay nila ng flyers sa mga taong naglalakad. Nako! Lola, ano po nangyari sa inyo? Nasaktan pa ba kayo? Nako, Iha. Nahihilo kasi ako eh. Pakiusap, dalhin mo ako sa ospital. Pwede niyo ba kaming tulungan ni Lola? Sigaw nito sa mga tao ngunit nagbingi-bingihan lamang sila. Naku, miss. Hindi ba ikaw yung bagong empleyado dito sa kumpanya? Ikaw ang nabiktima ng matandang iyan. Miss, tingnan mo nga yung damit mo. Madumi na. Dapat kasi hindi mo na tinulungan ng matandang iyan. Pipirahan ka lang yan. Masakit ang binitawang salita ng mga tao sa paligid. Subalit hindi nagpatinag itong si Caroline. Nagtungo sila sa ospital para makasigurado sa kaligtasan ng matanda. Iha, anong pangalan mo? Doon ka ba nagtatrabaho sa malaking kumpanya? Lola, ako nga pala si Caroline. Opo, doon po ako nagtatrabaho. Pero ilang linggo pa lang simula nung nakapasok ako. Kahit na sobrang sungit ng supervisor sa mga baguhan, okay lang sa akin yun. Ganon talaga kapag tayo ang nangailangan ng pera. Oops! Lola, huwag kayong maingay ha. Baka matanggal ako. Naku, Iha. Ganon talaga. Ang ibig sabihin, hindi pala patas sa mga pakikitungo ng management ngayon? Parang ganon na nga, Lola. Iha, Caroline, maraming salamat sa tulong mo. Paano ba ako makabawi sa'yo? Naku, Lola, huwag mo nang alalahanin iyon. Masaya pa ako kapag nakakatulong ako sa kapwa. Iha, maitanong ko lang, kung meron ka na bang nobyo? Opo. Ang totoo, 5 taon na kaming magkarelasyon, Lola. Ang totoo po, mamayang hapon may date kami doon sa sikat na restaurant. Sige, Lola ha, babalik na ako sa trabaho. Baka hinahanap na ako ng supervisor ko. Kung may problema ka, ito nga pala ang contact number ko. Tawagan mo lang ako. Napayok ko na lamang ang matanda at lumabas na rin sa silid itong si Caroline. Samantalang labis naman ang saya nitong si Doña Amanda dahil may babaeng nagbaga ng loob sa kanya. Yun nga lang ay may nobyo na ito. Pero hindi pa rin siya mawalan ng pag-asa hanggat hindi pa naganap na mag-asawa mga ito ay makuha pa niya ang babaeng iyon. Kaya naman sa oras ding iyon ay tinawagan niya itong si Andre. Hello? Andre, may nakita na akong babae. Magugustuhan mo. Mamayang hapon, puntahan mo siya sa isang sikat na restaurant. Lola, seryoso po ba kayo dyan ha? Talaga bang gagawin ko yan? Iho, kailan pa? Kung wala na ako, nakakasiguro ako na mabait ang babaeng iyon. Kausapin at suyuin mo siya. Sige Lola, pupunta ako doon mamaya pag-out ko sa trabaho. Matapos ng buong maghapong pagtatrabaho ni Caroline ay dumiretso na ito sa restaurant kung saan sila magkikita ni Robert na kanyang nobyo. Robert? Caroline, mabuti naman at maaga ka nakapunta dito.
Bakit mo kasama ang mami mo? Akala ko ba, date lang natin ito. Babe, gusto ko kasi makita at makausap ni Mami. Kaya sinama ko na siya. Hello tita. Magandang hapon po sa inyo. Caroline, naparito ako kasama ng anak ko dahil gusto kong ipaalam sa iyo na ihanda ko na ang inyong kasal ni Robert. Ano po? Anong kasal? Babe, Caroline, hindi ka ba masaya nagkakasal na tayo? Wala ka naman dapat alalahanin dahil gastos si Mami ang lahat, di ba? Yan tayo Robert Hanggang ngayon ba, mamas boy ka pa rin? Laging sunod-sunuran sa mami mo? Wala ka bang sariling desisyon sa buhay mo? Caroline, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Remember, mahirap ka lang. Isang puto na dumapo sa likuran ng kalabaw. Ano bang gusto mo? Pera? Para pakasalan mo lang ang anak ko? 5 million para sa pagpapakasal mo sa anak ko. Tapos, ano mangyari? Magiging alipin ako? Sa pamamahay nyo? Sunusunuran sa gusto nyo? Hindi ako papayag. Ang mabuti pa Robert, maghiwala na tayo. Total naman, hindi na rin ako masaya sa relasyon natin Humanap ka na lang ng ibang babae at nasisilaw sa inyong salapi. Teka lang Caroline, huwag mong gawin ito sa akin Mula naman sa labas ng restaurant, nakita ni Andre ang 3 tao na nag-uusap sa loob. Bago pumasok ay nakipagpalitan muna ito ng uniform sa waiter at siya na ang naghanda ng mga pagkain para sa kanila. Akma na sana labas pa ang dalaga ngunit nakasalubong nito ang waiter. Waiter, wag mo nang ibigay sa akin ang parte ng pagkain ko dahil aalis din ako dito Dahil sa pangyayaring iyon, bilang hinawakan ni Caroline ang kamay ng waiter. Alam nyo, mas gusto ko pang mapakasal sa isang waiter dahil marangal ang trabaho at nakakasigurado ako na totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Caroline, talagang nahihibang ka na ba? Ano may pakain sa'yo ng waiter na yan? Ang kitid talaga ng kukuti mo. Ma'am, paano yan? Talagang ayon sa akin Robert, anak, huwag kang mag-alala dahil babalik din sa'yo ang babaeng iyan. Alam kong kailangan niya ng pera. Ilang linggo ang nakalipas ay nagpakasala nga sina Caroline at Andre. Andre, wala ka ba talagang pamilya dito? Caroline, wala Kahit saan lang ako matutulog kaya hindi rin ako nagtatagal sa trabaho dahil wala daw akong sariling tahanan. Kung ganun Andre, sa bahay ka na tumira. Huwag kang mag-alala dahil asawa na kita. Tutulungan kitang maging maganda ang buhay mo. Bibilhan kita ng damit na gusto mo. At kapag nakaipon na tayo, pwede ka na rin makahanap ng trabaho dahil may bahay naman tayo. Caroline, bakit mo ginagawa sa akin to Hindi mo ako kilala Malay mo, masama akong tao. Nako Andre, talaga bang gagawa ka pa ng masama sa akin? Pero Caroline, bakit ayaw mong patulan yung in-offer sa yung perang malaki? Panigurado akong mabilis magbago ang buhay mo, hindi ba? Alam mo Andre, ang totoo, gusto ko mabuhay ng simple lang. Nakakasigurado naman akong gagawin lang akong alipin ng mga iyon. Tsaka huwag mo nang aalahanin yun dahil kasal na tayo, di ba? Andre, habang wala ka pang trabaho, sabay ka na lang muna. Ako nang bahala sa'yo. Isang umaga noon ay biglang nag-announce ang supervisor na darating daw ang CEO ng kumpanya para bisitahin sila. Kaya naman si Caroline ang inatasan para magtimpla ng tsaa kung sakaling darating na ang kanilang boss. Samantalang nagring naman ang phone nitong si Caroline at ang asawa pala ang tumawag dito. Hello? Andre, sorry kung hindi kita natawagan. Medyo busy talaga ako ngayon kasi darating ang boss namin. Kailangan ko muna magtimpla ng tsaa sa kanya. Hoy Caroline, nariyan ang boss. Hatid mo na ang tsaa. Hindi yung puro ka na lang cellphone dyan. Nako Andre, mamaya na kita tawagan Teka lang, Caroline, bakit ganun ang ugali ng supervisor mo Dapat siyang mabigay nun dahil matagal siyang empleyado samantalang ikaw baguhan lang. Ayos lang yun Andre. Sige, mamaya na lang Dahil naroon na ang boss sa loob ng opisina nito, hinatid ni Caroline ang tsaa. Ngunit laking gulat nito dahil pagpasok sa loob ng pinto, naroon si Andre sa loob.
Andre? Anong ginagawa mo dito? Sa office ng boss? Caroline? Dito ka na ba natatrabaho? I'm sorry kung naglima ko sa'yo ha. Nag-break sa trabaho dito pero mukhang mali yata napasok ang kwarto dito Nako Andre, lumabas ka na. Alam mo bang bawas kumpanya dito ang mag-asawa? Paano na lang kung malaman nila na nandito ka? Baka matanggal pa ako. Tara, ihati na kita sa labas. Nasabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa'yo, hindi ba? Wait Caroline, gusto ko rin matrabaho para naman sa ating dalawa. Sige na Andre, umalis ka na. Magkita na lang tayo mamaya. Napakamot na lamang itong si Andre. Mabuti na lang at nakahanap siya ng palusot kung hindi ay mabubuko ang kanyang tinatago. Samantalang muli na nakapasok si Caroline sa office, ngunit nasa kanyang harapan ngayon ang supervisor. Galit na galit dahil hindi nito naibigay ang tsaa ng CEO. Sa paglabas ni Andre sa kumpanya, tinawagan nito ang general manager na ipialam sa kanya na kailangan tratuhin na mabuti ang bago kapasok lamang na empleyadong si Caroline. Young master, bakit naman agad kayong umalis? Hindi mo lang tayo nagkita sa office kanina. Mr. Yu, pasensya ka na. Talagang meron akong mahalagang gagawin ngayon. Siya nga pala, makinig ka. Yung bago pasok dyan na si Miss Caroline, itrato siya na maayos ha. Sige young master, masusunod po. Mula sa office ng general manager, narinig ito mula sa loob ang sigawan sa labas, kaya naman agad itong pumunta. Supervisor Barbara, ano naman ang kaguluhan dito ha? Mabuti at hindi kayo nakita ng boss. Mr. Yu, ito kasing bagong pasok na si Caroline Cheng. Kabago-bago pa lang, bigla na lang nawala sa trabaho kanina. Oh, ito ba ang bagong empleyado natin? Si Miss Caroline Cheng? Yes, Mr. Yu. Kaya dapat tanggalin na siya sa kumpanya. Miss Caroline Cheng, sumunod ka sa akin sa office. Saad naman ang general manager. Hayan, matatanggal ka na. Mabuti nga sa'yo. Kabago-bago mo pa lang, pabida-bida ka kasi. Umatok naman ang 3 beses itong si Caroline bago pumasok sa loob ng office ni Mr. Yu. Come in, Caroline. Sir, pasensya na po kayo. Parang awa niyo na po. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit pa iyon. Caroline, ako ang humingi sa'yo ng dispensa sa ginawa ng supervisor sa'yo. Alam mo, eto. Tanggapin mo ito, kaunting halaga para sa'yo. Para saan po ito, Mr. Yu? Alam mo kasi Caroline, meron kaming binibigay na paunang sweldo, lalo na sa mga baguhan na katulad mo. Kaya heto, tanggapin mo na. Galing yan sa management. Gusto sanang tanggihan nitong si Caroline ang alok ngunit talagang mapilit ang lalaki. Kaya naman, tinanggap niya ito. Pagsilip nito sa sobre, limpak-limpak na pera ang nasa loob nito. Matapos ng buong araw na pagtatrabaho ay tinawagan ni Caroline ang kanyang asawa na sa labas lamang sila kakain dahil may tanggap itong bonus mula sa kanilang boss. Oh Caroline, bakit parang ang saya mo yata ngayon ha? Andre, sino bang hindi matutuwa kung ganito kakapal ang pera na binibigay sa akin? Kaya bawi muna tayo sa mga kinakain natin. Lumipas ng ilang linggo. Nagtataka itong si Barbara kung bakit hindi pa rin natanggal sa trabaho itong si Caroline. Kaya naman iniisip nito marahil ay may relasyon ang general manager at ang bagong empleyado. Kaya sa araw ding iyon ay tinawagan ng supervisor ang asawa ni Mr. Yu para ibalita dito ang kalokohan ng kanyang asawa. Hindi naman nagatubili ang ginang, agad itong nagtungo sa kumpanya upang makita at ipahiya ang babaeng nalilink sa kanyang asawa. Magandang araw, Mrs. Yu. Barbara, nasaan ang babaeng gustong umagaw sa asawa ko? Ayun ho, sa kabilang mesa. Hoy! Ikaw, babae ka? Walang hiya ka? At talagang balak mo pang agawin ang asawa ko? Bigla itong sinampal si Caroline sa harapan ng maraming empleyado. Mali po kayo ng hinala. Wala kaming relasyon ni Sir. Anong wala? Tinan mo nga yung suot mo. Sa palagay mo ba mabibili mo ang damit na yan? Sa murang halaga? Isang high-class dress ang sinusuot mo. Malamang, pera ng asawa ko ang pinabili mo dyan. Hindi po. Binili po ito ng asawa ko. Dahil nagagulo na sa opisina, kaya naman ay napalabas na rin itong si Mr. Yu dahil sa ingay. Margaret, anong ginagawa mo dito?
Hindi ka pwede rito. Sino papasok sa'yo dito ha? Harold, kaya pala hindi ka halos umuwi ng bahay dahil sa bago mong empleyado? Margaret, hayan ka na naman eh. Sino maang sabi sa'yo niyan? Sino pa? Hindi itong si Barbara, ang supervisor mo. Harold, isusumbong kita sa president at CEO ng kumpanyang ito dahil pumatol ka sa isang empleyado mo. Ito kasing babaeng to, masyadong maharot. Biglang hinawakan ni Barbara ang buhok nitong si Caroline. Barbara, bitawan mo siya. Hindi mo alam yung ginagawa mo, baka ikaw pang matanggal dito sa pwesto mo. Mister, ipaliwanag mo nga sa amin ang asawa mo. Bakit mo binigyan ng malaking pera si Caroline? Samantalang kami ngang matatagal na dito, wala man lang natatanggap na pera mula sa inyo? Hindi ko naman pera yun. Sa katunayan nga, kaya master yun. Pwede ba Harold? Lumang tugtugin na yan. Dinadamay mo pa dito ang CEO. Ikaw Barbara ha. Ikaw ang nagsimula nito. Pati ang asawa ko, tinawag mo pa dito. Bakit sa dami-dami nag-apply dito? Isa lang ang nakapasok. Ikaw naman Margaret, umuwi ka na. O ayaw mong ipahila kita sa gwardiya dito. At ikaw naman Barbara, mag-usap tayo ng maayos sa loob ng opisina ko. Caroline, back to your work now please. Ako na ang humingi sa'yo ng pasensya. Pinagalitan ni Mr. Yu itong si Barbara dahil masyado itong pakialamera at hindi naman ito kabilang sa kanyang trabaho. Binalaan niya ang babae kapag ginawa niya ito ulit ay paniguradong sibak na ito sa kanyang pwesto. Sa hapon ding iyon, hindi maganda ang pakiramdam ni Caroline dahil sa sampal na inabot nito mula sa asawa ni Mr. Yu. Sumabay pa ang pagsambunot ng supervisor sa kanyang buhok na tila pinagkaisahan siya ng dalawa. Pagka-uwi ng bahay naroon si Andre, naghintay sa kanya. Lumapit ang lalaki sa kanya, napansin nitong meron siyang pasa sa kanyang mukha. Ano nangyari sa'yo Caroline? Napaaway ka ba? Sinong may gawa nito sa'yo? Wala ito Andre. Marahil ako siguro ang may kasalanan kung bakit ako nasampal ng asawa ni Mr. Yu. Bakit? Ano bang ginawa mo? Paano kasi yung perang binigyan niya sa akin? Akala ko lahat kami binigyan ng ganong kalaking pera. Kaya nagalit sa akin si Margaret Yu at si Miss Barbara. Ano? Hindi ito maaari. Andre, wala tayong magagawa dahil mas makapangyarihan sila at kaya nilang baliktarin ang sitwasyon. Halika nga dito Caroline. Lagyan ka ng yelo yung mukha mo. Medyo namamaga kasi. Salamat Andre. Kaya huwag ka na bumalik sa kumpanya namin ha. Kasi ang sama talaga ng mga ugali ng tao doon eh. Yung natitirang pera dito, ibabalik ito kay Mr. Yu. Baka ito pa ang dahilan para matanggal ako. Labis na nasaktan itong si Andre sa kanyang nalaman. Ganun palang ugali sa loob ng kanyang kumpanya. Ang mas mabuti pa Caroline, kumain na tayo dahil nagluto ako ng masarap na pagkain. Ikaw na muna kumain Andre. Medyo pagod kasi ako eh. Kailangan ko magpahinga. Hello? Andre? Kumusta? Yung pinakilala ko sa yung babae. Lola, mabuti naman po at tumawag po kayo. Ano? Nakilala mo na ba siya na maayos? Lola, naawa ko sa kanya. Lagi siyang binubuli sa office. Iho, hindi ako makapaniwala na meron kang ganong empleyado. Kung sa bagay, wala namang ibang tumulong sa akin noon, maliban kay Caroline. Lola, kailan ko na bang ipagtapat sa lahat? Talagang nainis na ako sa kanila eh. Andre, may tamang oras para ipagtapat mo ang lahat. Sa ngayon, magpanggap ka muna bilang asawa ni Caroline. Binaba ng Lola ang kanyang tawag. Caroline, ano kaya kung ako na magtrabaho, dumito ka na lamang sa bahay. Kailangan ko suklihan ang kabutihan mo sa akin. Andre, please, masaya ako na matulungan kita. Isa pa, hanggat hindi pa ako pinalayas ng general manager, magtatrabaho pa rin ako. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata nitong si Caroline, wala na sa kanyang tabi itong si Andre. Marahil lumabas ito saglit upang bumili ng pagkain pero ang hindi alam ni Caroline, maaga itong umalis at nagtungo sa kumpanya para personal na kausapin si Mr. Yu sa nangyari.
Young master, sorry po talaga. Hindi ko naman po akalain na darating ang asawa ko dito eh. Mr. Yu, alam mo bang maraming pasa ang mukha ng asawa ko? Mr. Yu, makinig ka. Oras na mangyari ulit sa kanya, lahat kayo walang maiwan dito. Papalitan ko kayong lahat dito. Anyway, mawala ko dito ng linggo. Katulad ng bilhin ko sa'yo, ayaw ko nang maulit pa ang nangyari, lalo na sa asawa ko. Opo, young master. Pasensya na po talaga. Palabas na noon mula sa opisina itong si Andre patungo sa basement ng gusali para kunin ang mamahaling sasakyan. Ngunit hindi niya napansin na nakita siya ni Caroline pababa ng basement at sinundan siya ng babae hanggang pumasok ito sa loob ng isang BMW car. Teka lang, hindi ba ako namalikmata? Parang si Andre yun ah. Pero alam ko namang mahirap lang ang asawa ko. Baka nga, nagkamali lang ako sa tingin. Tinawagan niya itong si Andre kung nasa bahay na ba ito. Iniwan niya kasi ang asawa dahil meron pa itong dapat tapusin sa opisina. Hello? Andre, nasaan ka ah? Caroline? Narito lang ako sa bahay. Bakit? Wala ka rito. Hay nako, maaga akong umalis. Maraming trabaho sa office. Sige na, tinatawagan lang kita. Hindi makuniwala itong si Andre na nasundan siya ni Caroline sa basement. Mabuti na lang at naka-silent ang phone nito at tinted ang salamin ng kanyang sasakyan kaya hindi ito napansin sa loob ang tao. Ayaw niya muna kasing ipaalam sa babae ang totoo niyang pagkatao. Matapos nawala sa paningin ni Andre ang asawa, agad niya nang pinaalis ang kanyang sasakyan. Samantalang nasa labas na ng kumpanya ang babae, medyo naguluhan ito sa kanyang nakita. Ngunit sa isang hindi inaasahan ay nakamunguan niya ang isang matandang babae. Nako, Lola, kumusta po kayo? Matagal po tayo hindi na nagkita. Nako, Iha, ayos lang ako. Maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin noon. At dahil doon, babawi ako sa'yo. Nako, Lola, wag na. Yung igagastos mo para sa akin, itago mo na lang para sa sarili mo. Kaya ako mahanga sa'yo, Iha eh. Talagang bukal sa loob mo ang pagtulong sa kapwa. Iha, naalala ko lang. Hindi ba ang sabi mo sa akin noon may boyfriend ka na? Kumusta na kayo? Ako, Lola, wala na kami ng lalaking iyon. Matagal na. Ganun ba? Kung gusto mo, pakilala kita sa gwapo kong apo. Nako, salamat na lang Lola pero sa ngayon po, may asawa na ako eh. Talaga? Iha? Nakakagulat naman yan. Pero sana mabait at responsable ang asawa mo. Lola, isa siyang waiter. Pero hindi tuloy-tuloy ang trabaho niya eh. Reliever lang kapag kulang sa tao. Naku Iha, paano kayo niya mabubuhay? Kaya nga Lola eh. Alam mo, nagsusumikap ako ngayon Lola. Para kapag nakaipon na kami, pwede na rin siyang makahanap ng trabaho. Ano bang pangalan ng asawa mo, Iha? Baka matulungan ko kayo sa paghanap ng trabaho. Siya po si Andre, Lola. Oh, Andre? Magandang pangalan iyan. Heto, meron akong pera dito. Kunin mo na. Lola, wag na po. Iha, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Tuloy nang umalis itong si Caroline. Buwan ang nakalipas, mas ginalingan pa ni Caroline sa pagtrabaho kahit alam niyang maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Isang umaga noon may biglang tumawag sa kanyang phone. Walang iba kundi ang general manager ng kumpanya. Sir Yu, bakit pa kayo napatawag? May mali ba akong nagawa kahapon? Caroline, wala naman. Nais ko lang sabihin sa'yo na wala tayong pasok ngayong buong araw. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon eh. At magkakaroon tayo ng foundation anniversary. Makita nyo doon ang CEO at ang kanyang lola. Magsuot ka nga pala ng special na kasuotan ha. Dahil kakaiba ang araw na yon sa ating lahat. Dahil mo rin yung asawa mo. Sir, required ba nakasama ang asawa? Oo naman Caroline. Yun ang gusto ng boss eh.
Samantalang naroon naman itong si Andre sa may kusina habang nagluluto ito ng kanilang almusal. Andre, pwede ba tayo mag-usap? Sige Caroline, sakto tapos na ako magluto at mamaya ay kakain na tayo. Bakit? Ano yun? Andre, kakatawag lang ng general manager. Wala kaming pasok dahil sa founding anniversary at kasama ka doon. Ha? Nako. Nakakahiya naman Caroline kung sasama pa ako sa'yo. Andre, yun kasi ang kagustuhan ng boss. Bahala ka. Kung yan gusto mo Caroline. Mula sa apartment na kailangan inupahan ay sasakay pa sila ng sasakyan. Wow, ang gwapo naman ng asawa ko. Nako. Ikaw din naman Caroline eh. Kung may panahon lang sana na ligawan kita para ako na mismo yung mag-propose sa'yo ng kasal. Nakaka-touch naman yung sinasabi mo, Andre. Bumaba na sila mula sa pasaherong sasakyan. Pagkapasok sa loob ng isang malaking gusali dahil sa sobrang ganda ay namangha itong si Caroline. Mula high class ang dating nila. Caroline, nakita mo ba yung upuan na yon? Doon ka muna upo ha. Mag-CR lang muna ako. Andre, huwag kang magtagal doon ha. Baka magsimula ng program. Madali naman ako Caroline eh. Huwag kang mag-alala. Sa kinapuan ni Caroline, lagi itong nadadaanan ng ibang mga empleyado. Dumaan sa kanyang harapan sina Supervisor Barbara at ang mga babaeng mainit ang dugo sa kanya. Aha! Mukhang nagpakalayo yata ang asawa ng isang waiter. Ano ba kayo, Ma'am Barbara? Baka kasi kinakahiya niya ang asawang waiter. Pero ang totoo, siya lang palang nagpapalamon sa lalaki. Tara na nga mga girls sa harapan para makita natin sa harap ang gwapong CEO. Napayuko na lamang itong si Caroline dahil hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang pakitungo ng supervisor sa kanya. Ilang minuto lamang ang nakalipas ngunit hindi pa rin nakabalik si Andre mula sa CR. Pinuntahan niya at naghintay na lamang si Caroline sa may labasan ng CR ngunit halos 10 minuto na ang nakalipas ay walang Andre ang lumabas. Nasaan ka na ba, Andre? Ano bang ginagawa mo? Bumalik na lamang itong si Caroline sa kanilang pwesto dahil nagsimula na ang program. Napakaraming tao ang nasa loob ng venue dahil kasama din nila ang mga pamilya ng mga empleyado. Medyo nainis na itong si Caroline dahil hindi man lang nagpaalam sa kanya si Andre kung gusto nitong umuwi sa bahay. Marahil ay nahiya ito sa maraming tao at ginawang dahilan lamang ang mag-CR ito. Tinawagan niya ang phone ng asawa ngunit hindi niya ito sinasagot. Kaya naman nag-alboroto sa galit itong si Caroline. Kaya naman nakapag-desisyon na lamang itong si Caroline na umuwi na lamang. Hindi naman kasi ito magiging masaya dahil napaligiran ito ng mga empleyadong kontrabida sa kanya. Habang palabas ng babae ay biglang may humila sa kanya. Caroline. Andre, saan ka ba galing? Magsisimula na ang program. Alam mo ba, naiinis na ako sa'yo ha. Bigla ka na lang naglalaho na parang bula. Caroline, meron kasi tumawag sa akin kanina eh. Ang sabi kasi ay magsimula daw ako bukas ng trabaho. Anong ibig mong sabihin? Nag-apply kasi ako ng trabaho noong nakaraan at yun, tinawagan ako kaya hindi mo na ako makaunta kanina. Ganun ba, Andre? Ay, mabuti na lang talaga. At nakapagtimpi pa ako sa'yo. Tara na nga sa bahay. Umuwi na tayo. Total, hindi rin naman ako masiyahan dahil narito ang mga asungot eh. Naglalakad ang dalawa palabas ng venue. Hinawakan ni Caroline ang kamay ng lalaki. Andre, ang mabuti pa, kumain na lang tayo doon. Sa labas, sa dating kinakainan natin. Kisa naman makisalamuha ako sa mga taong plastic doon sa loob eh. Ha? Hindi ka nadadalo doon sa program? Hindi na, Andre. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Kaya wag mo nang ulitin ang ginagawa mo kanina ha. Para kang kabuti na biglang nawala eh. Caroline, sorry. Sa di kalayuan ay napansin nila ang isang napakagandang sasakyan habang nagpapark ito. Bumaba ang isang matandang babae at napagtanto ni Caroline na siya ang babaeng tinulungan niya noong nakaraan. Lola? Ikaw ba yan? Paano nangyari at nakasakay ka pa sa isang mamahaling sasakyan? Iha, dadalo ako sa program. Nariyan kasi sa kumpanya ang apo ko.
Sabay titig na matanda kay Andre. Kayo, saan kayo pupunta? Nako Lola, paano kasi? Narina naman ang mga katrabaho ko na masyado mapanglait. Dahil ba sa waiter lang asawa ko? Di bali na lang, mag-enjoy na lang kaming mag-asawa sa labas. Doon, mababawasan pa ang inis ko sa kanila. Napayuko na lamang itong si Andre dahil sa matandang babae na nakaharap nito. Eho, iha, kung ganun, kung saan kayo masayang mag-asawa, gawin nyo. Papasok na ako sa loob. Enjoy your date, Caroline and Andre. Habang papasok na ang matanda sa entrance ng gusali ay nagpatuloy naman ang mag-asawa sa paglakad. Andre, ano ba yung trabaho na ino-offer sa'yo? Tsaka, saan kumpanya? Hay naku Caroline, hindi ka maniwala sa akin pero naalala mo ba noong nagtungo ako sa inyong kumpanya para saan mag-apply ng trabaho doon? Natanggap ako at kailangan ko nang mag-report bukas. Sino naman ang tumatanggap sa'yo? Alam ko kasi bawal ang mag-asawa sa kumpanya eh. Si Mr. Rio, siya yung tumawag sa akin. Caroline, kung hindi mo gusto na malaman lang totoo, pwede namang ilihim natin to, di ba? Ano naman ang ina-applyan mong trabaho? Janitor. Nako, Andre. Baka mamaya pagtatawanan ka lang doon. Lalo na sa mga babaeng makaasta kung sino. Caroline, kaya nga gusto kong magtrabaho para makaipon tayo ng pera. Titisin ko na ugali mga yun. O kaya naman, isumbong ko sila kay Mr. Rio. Nako, Andre. Nag-alala lang ako sa iyo eh. Baka gawin mo ang mga bagay na hindi mo dapat sa trabaho. Caroline, nakalimutan mo bang sanay naman ako sa ganun mahirap na trabaho? Yung pagiging waiter. Hindi ba? Talaga lang ha? Bakit? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Siyempre, may tiwala naman ako sa iyo. Oh, nandito na pala tayo sa restaurant. Ako na ang taya. Ha? Paano ka nagkapera? Alam mo kasi, sa ilang buwan kong pumasok bilang isang waiter, meron din ako natanggap na incentives doon o back pay. Kaya, ayun, may pera na ako. Heto nga pala, 5,000. Kunin mo na. Nako, Andre. Mabuti at may pera ka. Hawakan mo lang yan para may magamit ka kung may kailangan kang bilhin. Hindi naman ako katulad ng iba na yung pera ng asawa kinikuha nila. Pero Caroline, asawa kita at lahat ng pinaghirapan ko dapat mapunta sa'yo. Oo, alam ko yun. Pero gusto kong ikaw maghawak ng pera mo. Hihingi na lang ako kapag meron tayong bayarin sa bahay at iba pang expenses. Alam mo, gusto ko Andre, kung kaya nating dalawa, mag-ipon tayo. Para kapag may sapat na tayong pera, magtayo tayo ng sarili nating negosyo. Gusto kong walang amo, yung ako ang mag-amo ng sarili nating negosyo. Talaga ba Caroline? Gusto mo bukas, ikaw na ang tagapagmana ng kumpanyang pinapasukan natin. Puro ka naman biro, Andre. Kumain na nga lang tayo. Nagugutom na ako eh. Tuloy na ngang muling nag-date ang dalawa. Matapos nilang kumain ay hinawakan ni Andre ang kamay ng kanyang asawa. Bakit, Andre? Anong meron? Alam mo Caroline, masaya ako na makilala kita. Masaya ako na ikaw yung babaeng naging asawa ko kahit na biglaan ito. Masaya ako dahil isa kang simple pero may totoong pagmamahal. Kaya maswerte ako sa'yo. Alam mo bang, ngayon ko lamang to sabihin sa isang babae. I love you Caroline. Mukhang mahal na kita. Yung totoo. Kaya nga pinapangako ko sa'yo na gagalingan ko sa trabaho para sa pangarap mong sariling negosyo. Matapos ng kanilang dinner ay umuwi na rin sila. Pagdating sa kanilang bahay ay nakapwesto na ang dalawa sa pagtulog. Nasa lapag lamang natutulog itong si Andre at sa kama naman itong si Caroline. Kahit isang beses ay hindi pa sila nagsamang matulog. Narespeto kasi ng lalaki itong si Caroline kahit nasa papel lamang ay mag-asawa sila, pero gusto niyang maramdaman niya muna ang totoong spark ng pag-ibig bago niya gawin ang bagay bilang mag-asawa. Nagsimula ng matulog itong si Andre. Andre, tulog ka na ba? Bakit Caroline? Pwede bang dumito ka na sa kama mahiga? Kasya naman tayo dito eh. Malamig kasi dyan sa sahig.
Baka kung mapaano ka. Okay lang ba sa'yo, Caroline? Oo naman. Remember, mag-asawa na tayo, di ba? First time kasi nilang dalawa na magtabi sa kama. Nagdalawang isip itong si Caroline pero unfair naman sa lalaking pinakasalan nito. Magkatabi ang dalawa sa pagtulog ngunit merong kaunting distansya. Kinakabahan ang dalawa dahil mas nagiging intense ang pakiramdam na para bang narinig nila ang bawat pagpintig ng kanilang puso. Dahil doon ay biglang yumakap itong si Andre sa asawa na para bang may kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa kahit na nanginig ito. Pasensya ka na, Caroline, ha? First time ko kasing makayakap ng isang babae. Ganun ba, Andre? Ako din eh. Sa oras na iyon, mas hinigpitan pa ng dalawa ang pagyakap at ito ang naging dahilan sa unang pagkakataon na naglapat ang kanilang mga labi hanggang sa tuluyan na silang hindi makontrol ang bawat isa. Sa gabing iyon, hindi makapaniwala ang dalawa na totoong may nangyari sa kanila sa unang pagkakataon. Kinabukasan, maaga nagising itong si Andre, naging masarap ang kanyang tulog dahil sa pangyayaring iyon. Nagising lamang ito dahil sa alarm na kanyang phone. Maaga rin kasi itong nag-report sa kumpanya. Agad siyang bumangon para maghanda ng makakain. Ito na ang naging routine ni Andre tuwing umaga. Sa totoong buhay sa mansyon, hindi niya ginagawa ang mga ito dahil meron silang tagapagluto sa bahay pero na-realize niyang isa pala siyang mahirap sa panahong ito. Kaya naman nasanay na lamang ang lalaki na pagsilbihan ng kanyang asawa. Sa pagpasok sa trabaho ay nauna pumasok sa office itong si Caroline. Kasunod naman itong si Andre. Kailangan niya pang kasing kausapin ang supervisor at general manager ng kumpanya. Nakausap niya ang supervisor na halatang nagpapakyut sa kanya pagkatapos ay nagtungo ito sa office ni Mr. Yu. Young master, ano ba itong pinapasukan mo, ha? Bakit ka nag-apply dito bilang janitor? Baka magat sa akin yung lola mo dahil sa kasuotan mong yan. Mr. Yu, hayaan mo na ako dito. Basta trato mo na ako na janitor dito. Naku, young master, basta wala akong kasalanan dito, ha? Kapag nalaman to ng lola mo. Mr. Yu, gusto kong araw-araw makita ang asawa ko. Naku, young master, huwag mo sabihin na na-inlove ka na dyan kay Caroline Ching. Parang gano'n na nga, Mr. Yu. Sa araw na iyon ay nagsuot ng uniforme itong si Andre bilang janitor sa kumpanya at nagsimula na siyang magtrabaho. Ma'am Barbara, sino ba yung bagong janitor na nandito? Mukhang may itsura ang lalaking iyan ah. Sad naman ng mga babaeng puro na lamang paganda at chismis ang ginagawa. Nako, yan si Mr. Andre, bago empleyado dito. Iwan ko ba kay Mr. Yu? Mahilig sa mga taong mahihirap. Pero mabuti na lang at gwapo siya ah. Kaya kung may interest kayo sa kanya, huwag niyo subukan kundi makatikim kayo sa akin. Lalo na yung isa dyan, inakit na nga si Mr. Yu. Hindi ako papayag na pati si Andre lalapitan niya. Hoy, Caroline! Narinig mo bang sinasabi ni Ma'am Barbara? Huwag mong tangkaing lumapit sa crush niya. Kung hindi, makakatikim ka sa amin. Walang naging imik na lamang ang babae. Matapos nalinis ni Mr. Andre ang buong floor ay nagtungo na ito sa loob ng general manager's office. Young master, magpahinga ka na. Naku, sigurado akong managatok sa lola mo dito kapag nalaman niya ito. Bakit ayaw mo kasing sabihin sa kanya ni Caroline ang totoo? Mr. Yu, may tamang panahon para sa ganyang mga bagay. Masaya akong pinagmamasdan ng asawa ko na para bang walang kaalam-alam sa nangyari sa buhay pero magugulat siya sa kanyang magiging buhay. Sige na, lalabas na ako basta ha. Yung pagiging manager mo ang asikasuhin mo. Sige, young master. Muling lumabas itong si Andre mula sa office ng manager at nagtugo naman ito sa lugar na hindi pa nalinisan. Nakasalubong niya itong si Barbara sa paglabas niya ng pinto. Oh, hindi ba ikaw ang bagong janitor dito? Natapos mo na bang linisan ang office ng manager? Opo ma'am, natapos ko na po. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, kung hindi ka lang gwapo, hindi kita gusto rito. Kaya kung ano ang iuutos ko sa'yo, sundin mo. Dahil kapag sumuway ka, gagawa ako ng paraan para matanggal ka sa trabaho. Sige Barbara. Anong Barbara? Hindi mo ko kilala? Isa ako sa supervisor sa kumpanyang ito. Pasensya ka na ma'am, Barbara.
Pero ang sinusunod ko lamang kasi ay ang manager ng kumpanyang ito. Aba, mukhang dumagdag ka pa sa listahan ng mga tatanggalin sa kumpanya. Gusto mo bang maging katulad ng babaeng nasa kabilang mesa? Sobrang kapal ng pagmumukha niyong dalawa. Umalis ka nga sa harapan ko. Maglinis ka na lang dyan. Sayang ka. Hindi makapaniwala itong si Andre na ganito pala ang ugali ng mga empleyado sa kumpanya. Kaya pala maraming hindi nagtatagal sa kumpanya at umalis na lang. Hoy! Nakikinig ka ba? Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi na kinaya pa ni Andre ang ugali ng supervisor. Akala mo kung sino ang makaasta, pero kahit ganun pa man, kailangan niyang kumalma. Nagpatuloy sila sa pagtrabaho dahil nga sa wala nang masyadong ginawa sa office ay itong si Caroline ay nagpaalam na sa general manager upang umuwi na ito. Hindi niya kasi pwedeng ipahalata sa lahat ng taong nandoon na asawa niya ang janitor na iyon. Pumayag naman ang naturang manager. Samantalang hindi agad nakauwi itong si Andre dahil may tinapos pa ito sa kabilang office. Kaya naman, nag-overtime ito ng ilang oras at pagkatapos ay nagtumol ito kay Mr. Yu para kausapin ang manager. Sa oras ding iyon ay lumabas na itong si Caroline. Sa di kalayuan ay habang naglalakad ito, biglang may itim na sasakyan na huminto sa kanyang harapan at bigla lamang itong ipinasok sa loob. Anong ginagawa niyo? Sino kayo? Wala naman akong kasalanan sa inyo. Bigla na lamang dumilim ang paningin ni Caroline dahil sa piring na nakalagay sa kanyang mga mata. Hello, kumusta ka na babe? Namiss mo ba ako? Kung ako tatanungin mo, namiss kita. Robert? Ikaw? Anong ibig sabihin nito? Pakawalan mo ako. Alam mo namang may asawa na ako, hindi ba? Caroline, hindi ko tanggap na may asawa ka na. Akin ka lang. Walang makapigil sa akin sa pagmamahal ko sa'yo. Pwede ba, Robert? Pakawalan mo ako dito. Hindi pwede, Caroline. Sinasabi ko na sa'yo dati pa, kapag marami kang pera, malaya kang gawin ang lahat ng bagay na gusto mo. Kaya mong bilhin ang lahat ng bagay. Nahihibang ka na ba, Robert? Hindi mo kayang bilhin ang pag-ibig ko. Ayaw ba talaga sa akin ha? Nagmamayari ng kumpanya. Umatol ka pa sa isang waiter, mababang tao sa lipunan. Di bale na lang na mahirap. Basta, totoo ang kanyang pagmamahal sa akin. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang naramdaman ko sa'yo? Alam ko naman na gagawin mo lang akong isang alipin. Patapos mo akong gamitin? Basta Caroline, hindi ka na makabalik mo sa asawa mo. Bakit, Robert? Anong gagawin mo sa asawa ko, ha? Wala lang naman. Ilaligpit ko lang naman ang asawa mo nang sa ganun ay wala nang hadlang sa ating dalawa. Pakiusap, Robert. Huwag mong gawin yan sa asawa ko. Dinala ni Robert itong si Caroline sa kanyang kondo. Walang makapasok sa loob maliban na lamang sa may kaya sa buhay. Bago umuwi itong si Andre, dumaan muna ito sa office ni Mr. Yu. Iyang master, nakauwi na pala si Caroline. Ganun ba, Mr. Yu? Wala bang nanggulo sa kanya kanina habang abala din ako? Hindi ko alam yang master. Kung ganun, Mr. Yu, patingin ako ng CCTV camera sa lahat ng anggulo, lalo na sa paglabas ni Caroline sa kumpanya. Pinakita ni Mr. Yu ang footage. Maghapong natatrabaho itong si Caroline, maliban na lamang sa isang mukha ng kamera. Isang babae ang nasa labas ng gusali habang may kausap itong isang lalaki. Nakita na Mr. Yu at Andre, kausap ni Barbara ang isang lalaki na hindi empleyado. Isang saglit pa ay muli nang pumasok itong si Barbara, samantalang ang lalaki naman ay pumasok sa kanyang kotse. Hindi malaman ni Mr. Yu at Andre kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Samantalang sa kabilang CCTV camera naman, nakita naman ni Andre ang paglabas ng asawa palabas ng gusali habang nasa tapat ito ng isang sasakyan na tila may hinihintay. Maya-maya pa biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at hinila si Caroline papasok sa loob. Dito na natakot si Andre kung sino ang nasa likod ng pagdukot ng kanyang asawa. Isinom ng kamera, mabuti na lang at kitang-kita nito ang plate number ng sasakyan. Agad nila itong na-report sa pulisya. Nalaman nilang kay Robert pala ang naturang sasakyan, ang dating nobyo sa babae. Isa pa sa nalaman nilang nagsabuatan itong si Robert at Barbara. Dahil doon, agad kumilos itong si Andre para makuha ang asawa sa taong iyon. Nalaman din nilang ang lalaking ito ay may connection sa kumpanya ni Andre. Ito yung lalaki na kaharap niya noon sa isang sikat na restaurant kasama ng kanyang ina. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulisan
Agad nilang natuntun ang kondo ni Robert. Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo napasok dito? Trespassing ang ginagawa niyo sa kondo ko. Mr. Robert, meron kaming search warrant para sa iyo at meron kaming ebidensya. Nasaan si Caroline? Sinong Caroline? Wala akong kilalang ganyan. Sinungaling ka, Robert. Biglang sinampal ni Andre ang lalaking nakita niya sa CCTV camera habang hinawakan nito ang kanyang asawa. Biglang hinawakan naman ng pulisya itong si Robert para makasigurado silang hindi ito tatakas. 6 na pulis ang nasa loob. Confirm. Naroon nga itong si Caroline sa loob ng kwarto. Sir, narito po ang asawa niyo. Tarantado ka ba, Robert? Gusto mo pang ipahamak ang asawa ko? Hindi mo ba ako kilala? Ako lang naman si Andre Lee, ang apo ni Amanda Lee na siyang may hawak ng malaking shares sa inyong kumpanya. Panigurado akong magsasara yung kumpanya niyo dahil sa ginawa mong yan. Young master, ikaw na ba yan? Ako nga ito. Walang iya ka? Gusto mo pang ipahamak ang asawa ko? Pero young master, hindi ko naman alam kasi na si Caroline pala ang asawa niyo. Hello Lola. May nais akong sabihin sa iyo. Si Caroline, dinukot ni Robert. Ano? Bakit niya nagawa iyon? Ipapakancel ko ang lahat ng appointment sa kanila. Nasaan si Caroline? Heto Lola, nabawi ko na. Andre, ipakulong mo ang lalaking iyan. Oo Lola, talagang gagawin ko yun. Lalo na sa kanyang asawa at sa loob ng kumpanya. Andre, paano mo ako natuntun? Paano ka nakapasok sa loob ng isang mamahaling kondo at may kasama ka pang mga pulis? Sabihin mo nga sa akin, may dapat ba akong malaman ng totoo? Ang pagkatao, Andre? Nung una, binilhan mo ako ng mamahaling damit. Kahit na alam kong isa kang waiter noon. Caroline, kung naalala mo yung matandang tinulungan mo noon at dinala mo sa ospital, siya ang lola ko. Talagang linano ng lola ko na magpanggap sa araw na yon para makahanap na isang mabuting tao na tutulong sa kanya at nakilala kanya. Kaya napatunayan ni lola na talagang mabuti kang tao. Alam mo, Andre, naguguluhan talaga ako eh. Ano ba talaga ang gusto niyo? Caroline, naghanap si lola ng isang babaeng mapagkatiwalaan at magiging kasama ko sa buhay. Kaya nga nandun ako at nagpanggap akong waiter para makilala ka. Pero hindi ko naman inasahan na bigla mo akong yayaing magpakasal. Kaya ayun, sinakyan ko na ang kagustuhan mo. Pero katagalan, hindi ko naman napigilan yung sarili ko at mahulog sa'yo. Inaamin ko na mahal kita. Andre, ang ibig sabihin nito, kayo ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko? Oo Caroline, ako ang CEO at boss ng kumpanya. Ako rin nagbigay sa'yo ng pera. Ginamit ko lang sa Mr. Yu para tanggapin mo yun. Hindi ba gusto mo rin magkaroon ng sariling negosyo? At ikaw ang amo? Heto na yun. Asawa kita. Kung ano man ang meron ako, sa'yo na rin ito. Alam ko na rin na hindi maganda ang pakitungo sa'yo ng supervisor at naging kasabot pa ito sa pagdukot sa'yo. Kaya naman, tinatanggal ko na siya sa trabaho itong si Barbara at yung mga alipores niya. Teka lang, Andre. Hindi ako makapaniwala eh. Baka naman, panaginip lang lahat ng ito. At kailangan kong magising sa panaginip ko. Caroline, hindi ito isang panaginip. Totoo ito. Gusto kang makita ni Lola, Amanda. Tuloy na nga nakulong itong si Robert dahil sa kanyang pagdukot kay Caroline. Ganon din naman itong si Barbara. Matapos ng pangyayaring iyon, dinala ni Andre ang asawa sa malaking mansyon. Nandoon naghihintay itong si Amanda. Maligayang pagdating, Caroline. Welcome home. Alam mo, matagal na kitang hinihintay. At dumating na nga ang tamang panahon. Caroline, mula ngayon, dito ka na tumira sa mansyon kasama namin. Dahil deserve mong maging asawa ng apo ko. Masaya itong si Caroline para siyang nakabingwit ng isang mamahaling isda para maging dahilan upang magbago ang kanyang buhay. Nagkaroon ng ikalawang kasiyahan sa mansyon dahil sa natupad na ni Lola Amanda ang kanyang plano sa buhay. Samantalang humingi naman ng pasensya ang asawa ni Mr. Yu dahil sa kanyang nakakayang ginawa. Kahit masakit ito para kay Caroline, tinanggap niya na lamang ang paghingi ng tawad ng asawa ni Mr. Yu. Kung hindi lang dahil sa kanya ay hindi niya ito mapapatawan. Sa ngayon, magkasamang namahala na mag-asawa sa kanilang kumpanya. Ito ang magpabago sa buhay ni Caroline na hindi niya inaasahang mangyari. Hanggang dito na lamang muna kaibigan.
Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.